Hoy! Season na naman ng paglalangoy at naalala ko, Diyos ko, kaka-travel sa ibang bansa. Meron pa nga pala ako dito sa gallery ko na nag-swimming ako. Last year pa ito ha, na nag-swimming ako ng San Pablo. So ayan na nga, 1 year ago na yan ha. Nagbus na ako from my house going to Palapala dahil sasakay ako ng van going to Turbina. So makikita nyo, ayan na yung van sa Palapala. Wala pang sakay, ako pa lang. Pero ayan na, nasa NLEX na ako. Dahil sa Turbina ako sasakay ng bus papunta ng San Pablo. Ayan, ang Turbina. So sabi sa akin kasi ng kausap ko, ng friend ko na taga San Pablo, kasi siya nagyakag sa akin na mag-swimming ng ilog. Ayan, ilog siya pero social naman daw siya doon sa San Pablo. Well, makikita natin. So, ayan na ako sa bus going to San Pablo. May van going to San Pablo pero sabi niya sa akin, hindi daw kasi madadaanan daw yung kanto ng kanilang subdivision. Kaya much better kung magbabas na lang ako at susundiin niya na ako dun sa kanto ng subdivision nila. So, ayun na nga. Nasa van na ako. Nasa bus na ako. At papunta na ako ng San Pablo, Laguna. Ayan, gabi ako bumiyahe kasi sabi niya sa akin, early in the morning daw kami magpupunta doon sa resort na ilog siya, running water siya. So, ito yung bahay nila. Ayan. Yan yung friend ko na straight guy na nagsabi siya sa akin na kung gusto ko mag-swimming before, last year pa yan, sumama na lang daw ako sa kanya dahil mag-swimming din daw siya doon sa running water daw na sikat sa San Pablo. So, ayan na. Yan ang area. Nasa salas lang ako, tapos siya nasa kwarto. So, walang eme-ruse na magaganap dahil sala lang ako at kwarto siya at naandyan din ang parents niya. Napakabait ang parent niya, napakabait din niya. So, pagkagising ng morning, pakita ko lang sa inyo yung view ng labas ng subdivision nila. So, ayan siya. And syempre, mag-get ready na ako dahil early in the morning talaga kami pupunta ng running water kasi mas maganda daw pag morning kami nagpunta dun sa place sa San Pablo. Actually, nakalimutan ko na yung pangalan ng resort. Sa totoo lang, na sobrang pagiging busy ko na puro out of the country ako. Ito na yung nakita kong last on my gallery na meron pa pala akong swimming portion dito sa Pilipinas last year. So, ayan. Yan ang kanilang dining table. Tapos, pinagluto ko na siya kasi nagdala rin ako ng lulutuin niya na pancake for me. Pero yung pagkakaluto niya ng pancake, nagbuka na siyang scrambled egg. Ayan. Pero, thank you so much, Michael, ha. Naku, hindi ka na nagpaparamdam sa akin. Hindi ka na nag-chat sa isa kong account. Kalimutan mo na yata ako. Yumaman ka na. Kaya nawala na yung contact natin. Hindi ka na nagla-like sa mga at hindi ka na rin nagre-react sa lahat ng mga posts ko. So, ayun na po. Paalis na kami. Papunta na kami ng doon sa pupunta naming running water na resort sa San Pablo. So, ayan ang kanilang ang labas ng kanilang subdivision. Kailangan mag-tricycle palabas ng subdivision nila. And just sa sobrang tagal na nito sa gallery ko, hindi ko na rin maalala kung ano ang pangalan ng kanilang subdivision. Basta alam ko 50 pesos ang babayaran ko sa tricycle papunta doon sa house nila. And house nila papunta doon sa kanto, 50 pesos din. Pero dyan, dadaan kami muna ng palengke ng San Pablo, sa bayan ng San Pablo. Yan ang palengke sa bayan ng San Pablo kasi kailangan lang namin bumili ng konting food na kakainin namin kasi sobrang saglit lang naman kami doon. Like morning hanggang after lunch lang kami mag-swimming. Sabi ko sa kanya kasi kailangan ko pa ulit umuwi ng silang dahil kailangan ko ulit mag-asikaso sa bahay ko. So ayun, nakapamili na kami. So tricycle ulit papunta doon sa resort kasi medyo malayo siya at kung mag-jeep daw kami, medyo mahirap yung lalakarin kasi ang layo nung paloob papunta doon sa resort. Ayan, so tricycle na, ang ganda-gandahang ladyboy ng Pinas, 'di ba? Medyo fresh pa ako dyan, ha? Hagard-hagard ako ngayon. Diyos ko, kaka-travel. Kakaisip ng mga bayarin sa pagta-travel. Okay, na po yung papasok ng resort. So, hindi ko na talaga kamo maalala. Ewan ko rin kung na-cover ko dito yung pangalan ng resort, pero hindi ko na siya maalala. So, hindi ko na i-chinek sa post kasi pagkita ko pa lang, sabi ko, makapag-post muna sa Reels. Pag-check ko sa gallery ko, sabi ko, ay, oh my God, meron pa pala ako mga natitirang mga, videos ng swimming last year. Hindi ko pa pala ito nabubura dahil hindi ko pa pala siya napopost. Last year pa to, promise. Last year to ng March 2024. So, ayan yung labas ng resort bago ka pumasok dun sa pinaka-area. Kasi,
kailangan mo na magbayad ng entrance fee bago ka pa pumasok doon sa pinakaloob. So, yun yung pinaka-unang area kasi marami siyang mga areas. Since running water siya, ilog lang siya na malawak na reconstructed siya na place. So, marami kayong area na pwedeng puntahan at paglangoyan since napakadami din nilang area para mag-cottage kayo. Like, sobrang dami kasi sobrang laki niya talaga and sobrang linis ng water. Fresh ang water. So, kung talang dadampi sa'yo, walang chlorine, malinis ang water. Kitang-kita mo ang pinaka ilalim na sinementohan nila. Ayan. So, talagang fresh din kasi hindi ka talaga mababato sa ilalim kasi sementado po siya. So, yun yung area ng swimming pool. So, dyan na lang kami nag-push. So, sabi ko, naku, dito na tayo maglangoy. Tapos, maghanap na lang tayo ng pinakamalapit na cottage area para dito na tayo mag-swimming. During that time, nakapakaraming tao, pero ang luwag-luwag pa rin ng area ng paglalangoy yan. As in, talaga may enjoy mo pa rin maglangoy dyan sa running water na yan. Nakakalimutan ko na lang talaga kung ano pangalan ng resort. So, every time na magsiswimming, dyan nyo ko maaasahan yung magluto, mag-asikaso ng food. Kasi nga, Diyos ko, sa pagiging independent, trans person ko po, talagang wala na akong ginawa sa bahay, kundi mag-asikaso at mag-aral ng mga food na dapat lutuin. Pero at that time, yung mga iihawin lang, like ang binili lang naman namin dyan, tilapia, chicken, talong, yun lang naman binili namin kasi kailangan lang naman namin na mag-lunch kasi nag-almusal na kami doon sa bahay nila Michael. So, ayan lang, ihaw lang. Ako na ang nag-ihaw. Si Michael na ang nagpaliyab. Ayan. So, buti na lang din, nagstay ako sa bahay nila Michael kasi napakadami niya ding mga gamit na magagamit namin talaga for the swimming. So, ito yung chicken. Ang binili ko lang ay 1 kilong chicken pero hindi pa namin naluluto dyan lahat kasi yung iba, lulutuin na lang namin sa bahay nila. So, doon na lang prituhin, kainin. No, if ever mag-i-stay pa ako ulit sa bahay nila or hindi pa ako uuwi ng sila. So, ayun yung pinaka nakuha naming cottage. Luto ng tilapia. And then, malaki yung tilapia. Iniisipin nyo sa video, maliit lang siya, pero malaki siya. So, ayun na, ginalagyan na lang namin siya ng mga kung ano-anong mga panlagay na palaman sa loob. And then, syempre, kailangan may gulay para at least may fiber pa din sa sikmura. Pero dahil nga, I love chicken, and usually, chicken lagi talaga kinakain ko. And sa isda, hindi ako kumakain ng isdang walang kaliskes. So, I really choose tilapia. Ayan. So, ayun na yung preparation namin. Kakain na kami, magpe-prepare na kami bago kami lumangoy. Kailangan kumain muna kami dahil hindi pa naman kami kumakain ng lunch. So, anong oras na kami umalis from after namin mag-almusal sa bahay nila Michael. So, kinakailangan, ayan, kakain muna kami. So, ayan, nag-prepare na kami ng food na luto na. Tapos, kinailangan i-plastic na lang namin kasi medyo malangaw yung area. Kaya kinakailangan na lang namin siyang i-plastic para if ever na after namin kumain, may natira pa, pwede pa namin ulit siyang kainin nang hindi kami na-food poisonan dahil sa mga langaw. So, kain lang kami dyan, kwentuhan, tsikahan, kung ano mga ganap sa buhay. During that time, hindi pa ako nagmamanifest na makakapag-travel ako ng ibang bansa. So, talagang during that time, ine-enjoy ko yung mga natures. Yan, mahilig pa ako niyan dati na pupunta ng mga ilog-ilog, mga running water. Kasi kung papipiliin talaga ako, lagi kong pinipili yung running water na ilog na maglangoy kaysa sa dagat or kaysa sa pool. Kasi kapag pool, syempre, yung water contaminated dahil dun lang yun, malilinis lang siya kapag dahil sa chemical ng chlorine. And then, sa dagat naman, ang bilis makaitim, di ba? Ang lakas makaitim sa dagat talaga, totoo lang. Pero kahit na napaka-healthy ng tubig sa dagat, ang hirap-hirap naman, alam niyo naman, hirap-hirap magpapunta, di ba? Kaya talagang lagi ko pinipili, running water tayo, okay na ako sa ilog. Ayan. As long as malinis yung pinagagalingan ng ilog, ha? Kasi baka mamaya hindi na siya bukal, galing na yung ilog sa mga, alam niyo na, mga nagbe-business ng mga piggery, di ba? Tapos doon na pinapadaan yung mga dumi ng baboy sa ilog. So, hindi ko siya pipiliin. So, ayan ko, makikita nyo ang ganda ng running water na yan sa San Pablo. And I remember ang cottage is 500. Tapos, ang entrance fee is 300 for daytime. Kasi hindi naman kami inabot na dyan ng gabi para magpa-overnight. Pero alam ko, nagkikater din sila dyan ng overnight. Pero, ang ganda dyan, promise, ang laki ng parking space, ang laki ng pool,
Ang linis ng pool, lagi may nakaantabay na lifesaver at saka may nakaantabay lagi na maglilinis ng mga pumapagsak na mga dahon ng galing dyan sa mga halaman na nasa gilid. Apakaganda, apaka-refreshing. Promise. Ang tubig, kita nyo talaga na galing bukal, bumabagsak siya talaga dyan sa pinaka-area ng Langoyan. Mahaba po yan. Hindi lang yan yung area kasi meron siyang first part, may second part, meron pang third part dun sa bandang baba. Meron din silang area na parang pool type, dun yung family ayaw ng area na medyo crowded dahil nga maraming tao naglalangoy dyan sa ilog. So, pwede dun sa pool type. Yung pinakabuka ng dadaanan nyo talaga. So, again, I really recommend this running water sa San Pablo. Pero sorry, hindi ko mabanggit. Kasi hindi ko na maalala. Basta sabi ko, naku, kailangan ko na lang tumapost sa Reels. Kasi after nito, buburahin ko na siya para ma-delete ko na rin siya on my gallery. Kasi medyo ang dami pala nitong videos na ito na kinakailangan ko na mabura sa gallery ko. Pero sure, may enjoy nyo siya. Kung gusto nyo, i-PM nyo ako, i-message nyo ako kung interested kayo dun sa area kasi kita nyo naman from the video, napakaganda ng area na yan sa San Pablo. At dahil dyan, ayan na, so hapon na, kailangan na namin umuwi, kailangan ko na